walang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Yan po ang naging pahayag, no, ng Ebanghelyo natin ngayon na mababasa po natin sa Luke chapter 6 verse 16, no, to 30, na kung saan ito po tumutukoy sa pagpunta ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang bayan, no, sa Nazareth. At doon nga, no, sa kanyang bayan ay pumasok siya sa sinagoga at nagbasa, no, ng kasulatan. So doon nga ay binasa ng ating Panginoong Jesucristo ang naging sulat ni Propeta Isaias, na kung saan binasa niya ang naging prophecy ni Prophet Isaias at ito'y pinatungkol niya sa kanyang sarili. At pagkatapos nga ng kanyang pagbasa, dahil sa kanyang pagsabi na ang kasulatan ay naganap na, marami po sa mga tao doon na nakinig, lalong-lalo na ang mga Hudyo ay nagalit sa kanya at sinikap siya na patayin. Pero again, lumakad lang ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang gitna at umalis. So dito mga kapatid, no, napakaganda po ng Ebanghelyo natin ngayon na kung saan tumutukoy po sa na ang ating Panginoong Jesucristo ay kahit sa kanyang sariling bayan ay hindi siya tinanggap, na kahit nagpahayag siya ng katotohanan ay wala pa ring naniniwala sa kanyang sariling bayan mismo. Na kung saan ito rin po ay challenge din po sa atin na kahit gaano man po, no, kaganda ng ating intensyon sa pagpapalaganap ng magandang balita, pero again, hindi po lahat, no, ay makikinig sa iyo, kagaya po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po lahat ng mga katuruan na kahit pa nakabatay ito sa katuruan ng ating simbahan, nakabatay ito sa katuruan ng Biblia, hindi po lahat ay tatanggap po nito, no. So ito rin po ay magandang halimbawa po sa atin, dahil alam naman po natin na sa panahon ngayon talagang laganap na po, no, ang napakaraming mga distraction, no, sa ating pananampalataya, no. Kapag hindi po tayo marunong, no, mag-deceive, discern, no, ng kung ano ba ang tama, hindi tayo marunong kung ano bang naaayon talaga, no, sa kautusan ng ating Panginoon, kung ano ba talaga ang katuruan, no, ng simbahan, sumari po tayong ma-deceive, no. So we must to discern again, no, kung ano ba talaga ang tama, kung ano ba talaga ang naaayon sa katuruan ng simbahan ng ating Panginoon, dahil ito po ay makakapagligtas sa atin sa uli, no. So hindi po kagaya ng mga binasa sa Ebanghelyo na hindi tumanggap sa naging pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, na ang kasulatan, ang tinutukoy ng mga kasulatan sa Old Testament ay naganap na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at marami ang hindi tumanggap dito. At kahit po sa ating panahon ngayon, no, marami po ngayon sa mga nagsusulputang sekta ang hindi tumatanggap talaga sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Because they choose, no, to remain on the teachings of the Old Testament. Doon lamang sila nakabatay sa kung ano ba ang tinuturo, no, ng Old Testament. At yun nga mga kapatid, hindi nila inaalis ang kanilang sarili, hindi nila hinahayaan ang kanilang sarili na maging free, na kagaya po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, nandito siya para palayain ang mga bihag. So yan po ay paalala po sa atin na ang pagpunta po ng ating Panginoong Jesucristo, no, ay again, no, pag-fulfill, no, ng Old Testament at pagturo sa atin, no, ng panibagong katuruan. So that is why we have the new covenant, no, ang bagong tipan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, itinuturo na po sa atin. At yan po ang ating pinamumuhay, no, bilang isang Kristiyano. So tayo pong lahat ay namumuhay na, no, ayon sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo by giving us the New Testament, no, the new commandment. At alam naman po natin, no, napakalinaw po yan na ang katuruan, no, ng ating Panginoong Jesucristo ay para talaga sa ating kaligtasan, para sa ating ikakaligtas. So kaya mga kapatid, marahil nga na marami ngayon sa iba't ibang mga kapatid natin, no, sa iba't ibang sekta ang nagtuturo ng iba't ibang katuruan. Pero again, no, kapag hindi po natin ayan, no, diniscern na mabuti, maaari pong mga kapatid natin, no, ay mag-ibang landas, no. At kung kaya marami sa mga kapatid natin ang nadideceive
dahil nga sa kakulangan din sa pag-unawa, no, sa nasusulat talaga sa Biblia. So that is why, no, nandito po tayo, no, ang ating page, mga kapatid po natin, no, sa ating pananampalataya, mga Catholic Faith Defenders, upang kahit papano ay may paliwanag kung ano ba talaga ang katuruan ng Biblia, kung ano ba talaga ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, no? Nandyan po ang ating mga kaparian upang ituro po sa atin, no, ang tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. Kung kaya wala po tayong rason na no, mag-ibang landas kung tama lamang ang ating pakikinig, kung tama lamang, no, ang ating pagtanggap, no, sa mensahe na inihatid sa atin. Tandaan po natin, marami po sa mga katuruan ngayon talagang laganap na, no, na itinuturo, ipinopromote ng mga sibayan nating pananampalataya. Pero kung hindi po tayo marunong, no, kung hindi po tayo marunong mag-discern, again, parang totoo di ba? Parang totoo ang kanilang sinasabi dahil binibase naman nila sa Biblia, no? Binabase din naman nila sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. But then again, ang interpretation, no, ay iba sa itinuturo. Ang interpretation ay iba sa intention mismo or on context ng binabasang talata. Kung kaya dapat rin po tayong mag-ingat, no, lalong-lalo na sa pagbabasa ng Biblia, dahil kagaya po ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, dahil may sarili silang interpretasyon sa sinasabi sa talata, may sarili silang interpretasyon, no, sa mga binabasa nila sa Biblia, nagsisi tayo na po ng kanilang sekta. Kung kaya ito rin po ang maaaring maging kahihinatnan, no, ng isang taong nagbabase lamang ng kanyang pag-unawa sa kanyang sarili at hindi batay sa iglesia, no, hindi batay sa simbahan. Alam naman po natin, no, na sinasabi nga ni San Pablo that the church is the pillar and foundation of truth. So sino po talaga makakapagbigay sa atin ng buong katotohanan? Yan po ang simbahan. Dahil nga yan po ang sinasabi din sa Biblia. So kung ang ating pananampalataya ay binabase talaga natin sa Biblia, dapat tayong maniwala sa sinasabi din ng Biblia that the church is the pillar and foundation of truth. So hindi po natin yan dapat ibaliwala dahil alam naman po natin, no, na mas nauna yung simbahan kaysa sa Biblia, at kung hindi dahil sa simbahan, hindi po nabuo ang Biblia. Kaya yung mga kapatid natin or yung mga sekta na binabatay po nila ang kanilang pananampalataya, no, sa Biblia, nako po, yan po nakakatakot dahil hindi po yan naging naging foundation talaga, no, ng mga unang Kristiyano, because we base, no, our doctrines, we base our teachings mismo sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi po nagdala ang ating Panginoong Jesucristo ng Biblia. Dapat po nating maunawaan po yan, no? Hindi pa nag-i-exist ang Biblia noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. So that is why, no, apostles, no, mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo, they base their doctrines, no, their teachings sa katuruan mismo na natanggap nila mula sa ating Panginoong Jesucristo. So hindi po dapat natin talaga ibatay lamang, no, sa kung anong mabasa sa Biblia, no, lang yan dapat yan lang ang katotohanan, no? Hindi po yan tinuturo ng Biblia. Ang sola scriptura never po na tinuturo ng Biblia. Dapat po nating maunawaan na may tradisyon, no, na binabanggit ang Biblia, at ang katuruan na po yan ay tinanggap mismo mula sa mga apostol hanggang sa mga unang Kristiyano, at hanggang sa ngayon ay tinuturo pa rin po yan ng simbahan. Kung kaya mga kapatid, bakit may mga ginagawa tayo or activities dito sa simbahan na akala po ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya ay iba na sa itinuturo ng Biblia? Dapat po nating maunawaan, no, na nandito po ang simbahan para po ay to get more souls, no, again, na mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo upang matanggap po natin ang kaligtasan. Nandito po ang simbahan para tulungan po tayo, no, na makapalapit sa ating Panginoon. So kung hindi po natin susundin ang itinuturo ng simbahan, kung hindi po natin sinusunod ng mabuti kung ano po ang mismo ang mensahe, no, na mababasa po natin sa Biblia sa pamamagitan po ng katotohanan na ipinapahayag ng simbahan,
maaari po tayong maligaw, no? Maaari po tayong mag-ibang direksyon dahil ibang interpretasyon ang ating natanggap, ibang pag-unawa, ibang katuruan. So yan po ang nakakatakot. So kung kaya mga kapatid, ito po ay naging magandang halimbawa ngayon, no, sa gospel natin ngayon. Bakit po? Dahil alam naman po natin, no, na kahit sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo, no, sa mga doon sa loob ng sinagoga, no, ang lahat ng mga present doon sa sinagoga, kahit sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo, nang sinasabi ni Propeta Isaias ay naganap na sa pamamagitan, no, sa kanyang sarili, marami pa rin ang hindi tumanggap, marami ang nagalit. So kung kaya hindi na po nakapagtataka na marami po ang nagagalit, no, kapag ang simbahan na mismo ang magpahayag, no? Maraming nagagalit kapag ang simbahan ay nagpapahayag ng katotohanan. Dahil again, no, hindi na po nakapagtataka na kahit sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo ay marami pong hindi tumanggap, no, ng kanyang katuruan. At iilan lamang, no, ang tumanggap nito. Kung kaya maliwanag din na marami ang tinawag, no, pero iilan lang talaga ang mga pinili, no. So dito may ibabatay natin ang katotohanan, ang tunay na nangyayari, no, sa kung paano ba ang paraan, no, ng tao sa pagtanggap ng katotohanan. Marahil nga ang iba, no, ay mag-react, no, at hindi sasang-ayon sa katotohanan na ipinapahayag ng Biblia. Marahil ang iba ay tatanggap, no, ng katuruan talaga na itinuturo na mababasa natin sa Biblia, no? Pero again, those are the things, no, common reaction na makikita natin sa mga kapatid natin. Pero ang dapat nating tandaan, no, na manatili lamang tayo sa kung ano ang totoo, sa kung ano ang katotohanan. So hindi po yan, no, maaring palitan ng kung sino-sino lamang na magtatayo lamang ng isang iglesia at gagawa ng kanyang sariling doktrina at doon na lang babatay, no, at doon na magbabatay, no, sa kanyang ipinapahayag na katotohanan. Marahil nga para sa kanila ay katotohanan ng kanilang sinasabi dahil para sa kanila ay may batayan naman sa Biblia. Pero yan po nakakatakot kapag walang patnubay ng simbahan, walang gabay ng simbahan bilang the pillar and foundation of truth, wala pong magpapahayag sa atin ng buong katotohanan. No, kahit pa na sabihin na binabatay nila sa Biblia ang kanilang itinuturo, pero again, no, kung hindi po yan ayon, no, sa interpretasyon or sa kahulugan na ibinibigay ng simbahan, malayo pa rin po sa katotohanan. Ano pang halimbawa natin dito? No, marami po sa mga, of course, sa mga sektang nagsusulputan ngayon ang nagtuturo, no, ng Kristo. Diba? Tinuturo din nila si Jesus Christ. Ganon din po itinuturo ng simbahan, ng Iglesia Katolika. Pero sino ba talagang nagtuturo ng tunay na Jesus Christ? Ano pong ibig sabihin natin dito? Dahil may mga itinuturo po mga kapatid natin sa bayang pananampalataya na ibang Kristo. Kagaya po na sinasabi ni San Pablo, no? Na nababagabag siya, nababahala siya, na baka may magturo sa atin ng ibang Kristo. At doon, no, doon po tayo maliligaw. Yan po kinatatakot ni San Pablo, na kagaya ni Eva, no, na na-deceive dahil mismo sa kanyang pakikinig sa ibang turo, no, ng diablo. So ganoon din po si San Pablo, ikinatatakot niya na baka may magturo sa atin ng ibang Kristo, no, at yun ang ating sundin. So paano ba natin malalaman kung sino ang nagpapahayag ng katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Diyan po natin ibabatay ngayon, no? Sino ba talaga ang unang nagpahayag patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Sino ba, no, ang tunay talaga na nagtuturo patungkol sa katotohanan sa ating Panginoong Jesucristo? No, the church, the Roman Catholic Church, no? Catholic Church existed already almost 2,000 years ago. At alam naman po natin, for the first 1,000 years, no, there is only one Christian denomination, and that's the Catholic Church. Batay po yan sa referensya at hindi po yan batay sa ating sariling storya, no? Batay po sa history, not on our own story. For the first 1,000 years, alam po natin na Catholic Church lamang nag-exist na Christian denomination. At wala pong iba, no? Wala pong ibang sulpot na sekta. No, nitong after Reformation lamang sila lumitaw.
Now, lahat po ng mga nagsusulpot ng sekta ay may iba't ibang katuruan, no, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yes, tinuturo nga nila si Jesus Christ, pero ibang Jesus Christ naman ang kanilang ipinapakilala. So, paano natin ngayon malalaman kung sino ba talagang nagtuturo ng katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Kung sino po ang unang nagturo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, no, ay nagsasabi ng katotohanan. At alam naman po natin, no, mga kapatid, na unang nagpahayag ng katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay ang simbahan, no? Ang simbahang Katolika. At kahit mismo sa mga unang Kristiyano, alam naman po natin 'yan, no, na kung ano ang kanilang itinuturo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay patuloy pa rin na itinuturo ng simbahan magpasa hanggang ngayon. So, kung ikaw po ay nagsusuri, no, kung ikaw talaga ay nagsasaliksik ng buong katotohanan at nais mo talagang malaman kung sinong nagpapahayag ng buong katotohanan, dapat po tayong magbatay ng ating interpretasyon, dapat po tayong magbatay ng ating pag-unawa sa unang nagpahayag ng katotohanan na ito, hindi sa mga nagsisilitawan lamang na sulpot na sekta. Yan po, no, mga kapatid, na dapat mapagsuri po tayo, no? We must to discern kung ano ba talaga, no, ang pagtuturo ng buong katotohanan. So sa pamamagitan po nito, mapapanatili natin ang ating sarili sa buong katotohanan na ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So iba't ibang Kristo nga ang nagsisilitawan ngayon, iba't ibang katotohanan, iba't ibang mensahe patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, pero isa lang ang nagpapahayag ng buong katotohanan, and that's the Catholic Church. Kaya wag po natin, no, ipalit ang simbahan, no, sa mga bagong litaw lamang na sekta. Na kahit na alam po natin na binabatay nila ang kanilang katuruan sa Biblia, na kahit na parang alam natin na parang katotohanan naman ang kanilang sinasabi dahil kinuquote naman nila sa Biblia, pero hindi pa rin po yan magiging buong katotohanan, no? Kung hindi po sa sang-ayunan ng simbahan, no, ng iglesia, which is sinasabi nga ni San Pablo, the church is the pillar and foundation of truth. Kung sasang-ayunan niya ng simbahan, masasabi nating katotohanan yan. Bakit po natin paniniwalaan ng simbahan? Well, of course, dahil yan po, no, ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, Matthew 16 verse 18, napakaliwanag naman po na iisang iglesia lamang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya, itong iglesia na ito na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay magpapanatili ng buong katotohanan patungkol sa Kanya, no? Magpapahayag ng buong katotohanan na Kanyang itinuro. Nung unang panahon pa, no, ng Kanyang pagpunta dito sa lupa, pinapanatili ng iglesyang Kanyang itinatag. Napakaliwanag naman po mga kapatid na yan, no, ang katotohanan na natanggap ng simbahan, kung kaya ito pa rin ay patuloy na itinuturo ng simbahan sa atin. No? So yan po ang isa, no, sa mga mensahe ng gospel natin ngayon, na again, no, iba't ibang katuruan depende, no, sa pagtanggap ng tao sa katotohanan. So ito po mga kapatid ay hamon din sa atin, no, sa kung paanong paraan ba natin tanggapin ang buong katotohanan, no? Now, pangalawa, kahit na nandito na po tayo sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, the Catholic Church, pero hindi pa rin po tayo ligtas, no, sa mga deception ng ating kalaban, no? Alam naman po natin na maraming ang bininyagang Katoliko, pero not all are practicing Catholics. At yan po ang nakakatakot, dahil may tinuturo po ang simbahan na buong katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, pero may ibang turo pa tayo na tinatanggap na hindi ayon sa itinuturo ng simbahan. Ano po bang ibig sabihin natin dito? Yan po, no, ang naging ngayon, no, kampanya ng ating mga exorcist priests. Dahil nga, yes, nandito nga tayo sa tunay na iglesia, nasa atin po ang buong katotohanan, full, no, the fullness of truth. Ngunit hindi pa rin po tayo ligtas dahil may ibang katuruan po tayo na tinatanggap, no? Ano po ang halimbawa natin dito? Of course, no, those occult practices na sinasabi po natin, mga superstitious beliefs.
Yan po ang ating tinutukoy, mga kapatid, no? Na kahit na sinasabi ng Biblia, no, sinasabi ng simbahan na ito lamang ang dapat nating paniwalaan, no? There is only one God, no? The Father, Son, and the Holy Spirit. Kahit na sinasabi na ng simbahan ang kautusan ng Diyos, no? Simula pa na Old Testament, you shall have no other gods, no, before me. Pero itong mga kapatid po natin, no, na Catholic in name but not really practicing Catholics, or those are brothers and sisters na tinatawag natin na cafeteria Catholic, namimili lamang ng kanilang gustong paniwalaan sa simbahan. Yan po nakakatakot dahil ina-adapt nila, no, ang ibang katuruan na hindi naman turo ng simbahan. Diba? Marami po sa mga kapatid natin ngayon ang no, Katoliko nga pero naniniwala sa feng shui. Katoliko nga pero nagpapagamot naman sa mga occult practitioners kagaya ng mga albularyo, no? Iba pa, mga babaylan. So, iyan po ay isang halimbawa, no, na hindi naman itinuturo ng simbahan. At alam naman po natin, no, na klarong-klaro naman ang sinasabi sa katikismo ng ating simbahan na all divination must be rejected. At again, dapat totally talaga rejected, no? Totally iwasan. Because again, there is no exemption, no? Kagaya ng sinasabi ng katikismo ng ating simbahan, all divinations, all forms of divination must be rejected. Hindi some form, no? Hindi some form but all form, meaning lahat talaga. So kung ano talagang pinaniniwalaan natin na hindi naman ayon sa simbahan, hindi naman nakakonekta sa itinuturo ng simbahan, or hindi batay sa doktrina ng simbahan, dapat natin totally i-reject. No, dapat talaga totally alisin natin sa ating buhay. Yan po, no, ang madalas na itinuturong buong katotohanan ng simbahan pero hindi natin tinatanggap. Okay? Marami po sa mga cases ngayon, no, lalong-lalo na sa ministry, na of course nababahala, ginagambala, at nagiging pariwara ang buhay nang dahil po sa ibang paniniwala na ating tinatanggap. No? Sinasabi na ng simbahan ang buong katotohanan, pero again, kapag hindi po natin tinatanggap, no, ang buong katotohanan niyan at tumatanggap po tayo ng iba pang katuruan, yan po marahil ang magiging dahilan pa, no, na hindi natin matanggap ang fullness of truth, no, and even, no, the blessing of God, ang biyaya ng Diyos ay hindi natin totally matanggap talaga ng buo, no? Parang kagaya nga po ng sinasabi ni Bishop Maceda, ang biyaya ng Panginoon ay parang candy, no, na ibinigay sa atin, at without knowing, nung tinanggap po natin ang candy, ay kinain na lang natin ng direkta, pero hindi natin kinuha yung supot, no, yung nakabalot sa candy. So instead na maramdaman po natin, malasahan po natin talaga ang sarap, no, ng biyaya ng Diyos, hindi natin malasahan na mabuti nang dahil sa nakapulupot pa ang supot, no, nakapulupot pa ang kanyang cover. Parang ganun din po, no, ang ating tinatanggap na katotohanan. Yes, binibigyan na nga tayo ng katotohanan pero hindi natin ma-feel ng maayos, no, hindi natin maramdaman ang buong katotohanan. It's because nakabalot pa ng ibang pananampalataya, ng ibang katuruan. So marahil nga sa atin ang katotohanan, no, sa iglesia, sa simbahan, pero nang dahil po sa may ibang katuruan pa tayo na tinatanggap, hindi po natin ito matanggap ng buo. Ang biyaya ng Diyos ay hindi natin malasahan ng buo. So kung kaya, yan po nakakatakot, no, mga kapatid, dahil kahit na dapat deserve po natin, no, again, no, deserve po natin na matanggap itong fullness, no, ng biyaya ng Diyos, pero again, we become undeserving. It's because may ibang mga pananampalataya pa tayo na tinatanggap, no? May ibang paniniwala pa tayo na pinaniniwalaan. So yung tinutukoy pa natin dito yung mga superstitious beliefs, no, mga occult practices that is not on the teachings of the Catholic Church. So we must totally reject
all those forms, no? As mentioned also in the Catechism of the Catholic Church, that all forms of divination must be rejected. We must to follow, no, ang sinasabi ng simbahan, dahil yan po ay hindi nakakabuti sa atin. Ang mga occult practices na yan, ang mga superstitious beliefs na yan, yan po ay nakakasama pa sa atin. So kagaya po ng sinasabi ng Ebanghelyo, na kahit sinasabi na ng ating Panginoong Jesucristo ang buong katotohanan, kagaya ng sinasabi ng simbahan, sinasabi ng buong katotohanan, pero marami pa rin sa mga kapatid natin ang nagagalit, ang hindi tumatanggap, ang hindi kayang tanggapin ang katotohanan na ito. Dahil nga may ibang paniniwala, may ibang pananampalataya na tinatanggap, may ibang paniniwala na sinusunod. So, dapat po nating i-review, no? Dapat po nating tingnan mabuti kung naaayon ba ang ating mga ginagawa, no, batay sa katuruan talaga ng simbahan. Tayo ba talaga yung mga practicing Catholic na kung ano itinuturo ng simbahan ay ating sinusunod? So yan po mga kapatid, no? Isa po yan sa hamon po sa atin ngayon, na dapat ito, no, ay maging paalala sa atin ng lahat ng mga bagay nito, ng lahat ng mga katotohanan na ito na ipinapahayag ng simbahan, ay marami pa rin sa mga kapatid natin ang hindi kayang tanggapin ng dahil nga, no, una, of course, dahil sa takot, di ba? Marami po sa mga kapatid natin ay ginagawa ito, ginagawa yon, no, ang pagpapagamot sa mga occult practitioners, ang pag-rely, no, ng kanilang buhay sa swerte, sa feng shui, no, sa mga zodiac sign, nang dahil din sa takot, no, na baka hindi nila matanggap, no, ang biyaya ng Diyos, at baka maaring kumitil ng kanilang buhay, no, kapag hindi nila ginawa yon, ginawa ito. So nang dahil din sa takot, no. Pero again, no, dapat po nating unawaing mabuti kung tayo po ay talaga ay nasa Diyos, kung tayo po talaga ay nagtitiwala sa Diyos, dapat po mga kapatid, wala po tayong kinatatakutan, no? Dahil ang ating inaasahan, no, ang ating kakampi ay Diyos mismo. So sino pa, no, ang kayang talunin tayo kung kakampi po natin ang Diyos? Yan po ang buong katotohanan na pinapahayag ng Iglesia, buong katotohanan na pinapahayag ng simbahan. Na ang kasama po natin dito, no, sa ating pananampalataya ay ang Diyos mismo. Kung kaya, dapat po tayong magtiwala sa Kanya. Huwag po tayong mamuhay sa takot, no? Huwag po tayong mamuhay doon sa mga nagsasabing kung hindi gagawin ito ay marahil ikakamatay mo, no? Kung hindi mo ito pupuntahan, hindi ka gagaling sa iyong karamdaman. So mga kapatid, kung tayo po nagtitiwala talaga sa Diyos, no, ay again, no, kagaya ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, seek ye first the kingdom of God, no, because everything will follow. Kung yan po talaga ang kailangan natin, kagalingan, no, yaman, ano pa, shelter, food, no, basic, yan, kung yan pong kailangan natin, ipoprovide naman po yan ng Diyos. As long as we rely, no, ng ating pagtitiwala, we rely po ng ating inaasa po natin ang ating sarili sa Diyos, ibibigay naman po lahat ng Diyos, no? Trabaho, kung kailangan po natin ng trabaho, ibibigay naman po ng Diyos. Again, ang pagbibigay ng Diyos ay nakabatay pa rin, no, sa taong bibigyan niya nito. So we must to again, no, make ourselves, no, deserving doon sa biyaya ng Diyos. Dahil kahit na ibibigay sa atin ng Diyos ang biyaya, kung hindi naman natin deserve, no, kung hindi naman natin pangangalagaan ng mabuti, no, sayang naman. At marahil hindi na tayo uulit, no. So kung ikaw, halimbawa, kung ikaw naman yung nagbibigay, di ba? Doon natin ibinibigay sa mas deserving. So ganun din po ang ating Panginoon. Dapat ibinibigay po ang biyaya sa atin, ibinibigay niya sa atin ang kanyang biyaya, ang kanyang bendisyon, ang blessing, kung deserve po natin. So ipakita po natin, no, sa Kanya, ipakita po natin sa Diyos na deserve tayo sa Kanyang biyaya, na deserve natin ang Kanyang mga bendisyon. Dahil wag po natin, no, wag po nating sayangin
Dahil again, yan po ang kailangan natin, no, sa ating buhay. So yan po mga kapatid, no. So napakaganda po ng ebanghelyo natin ngayon, patungkol po, no, sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias doon sa sinagoga. Yan po ang katotohanan din, no. Yung mga sinasabing ating Panginoong Jesucristo ay nag-observe, no, or pumapasok sa sinagoga. Pero anong ginagawa nila sa sinagoga sa ating Panginoong Jesucristo? Tinataboy, no, ng kagaya ng sinasabi sa ebanghelyo na yes, pumunta nga ng ating Panginoong Jesucristo sa sinagoga, pero anong nangyari sa kanya? No, tinataboy ng mga taong doon sa sinagoga. Ganon din po ang nangyayari ngayon sa mga sektang nagki-claim na sila ay mga nag-o-observe, no, ng practices, no, ng mga Hudyo. Pero anong kanilang ginagawa? Katuruan ng ating Panginoong Jesucristo ay kanilang itinataboy. Hindi naman nila talaga tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo, no, sa sinagoga nila. Diba? Kagaya ng nangyari sa ebanghelyo. So, wag po nating sabihin na nang dahil po ay yan ng ating mga ginagawa ay nakabatay naman, no, sa Biblia, pero kung walang buong katotohanan na sinasabi ng simbahan na inahatid sa atin ng simbahan bilang the pillar and foundation of truth, that is still useless, mga kapatid, no? So dapat pagsikapin natin na matanggap ang buong katotohanan batay sa katotohanan na ipinapahayag ng simbahan. So hello po sa inyo, mga kapatid na nakasubaybay. Again, parang aabot pa tayo ng time natin, no? It's already 7:25. So time in po tayo ng 8 AM dahil balik trabaho na naman, of course. So kamusta po kayo dyan na may mga trabaho, papunta na sa kanilang trabaho, mga kapatid? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay na sa kabila po ng busy schedule ng mga kapatid natin ay may mga ano pa rin, no, may mga time pa rin sa panunood sa ating ginagawang live. So ito nga po, this is again, no, first Monday of the month. It's already September. No, should I say Merry Christmas na? Hindi pa, no? But then pagtungtong talaga ng Burr months, naku po, marami sa mga kapatid natin ang excited na. Because again, no, marami sa mga kapatid natin ang excited na ma-celebrate ang birthday ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming kaganapan, no, sa Burr months na ito. So wag po natin panatilihin lamang ang ating sarili doon sa mga kasiyahan, but dapat mag-reflect din po tayo sa katotohanan na ipinapahayag ng long celebration na ito, no, ng Christmas. So sabi nga nila na December 25 pa, no, ang birthday ng ating Panginoong Jesucristo, pero nagsisimula na yung mga kapatid natin, no, lalo na dito sa Pilipinas, nagsisimula na sa pag-celebrate September pa lang. So for the long Burr months na ito ay marami pa tayong magagawa, pero wag po nating kalimutan ang tunay talaga na mensahe ng pag-celebrate po natin ng Christmas, and that is, no, the celebration for our Lord Jesus Christ. So wag po nating kalimutan yan. So salamat, nandito na po tayo, no, sa ating trabaho. Magta-time in muna tayo at maghanap ng parking area. I think dito na lang po tayo, no? Okay. Iba ng aking okay, so medyo okay pa yung parking lot natin dito. May mga slot pa tayo dito for parking. Ayan. Kumusta po kayo, mga kapatid? Nasa trabaho na rin po ba kayo? At sana po safe po tayo, no, na pumunta sa ating trabaho. At again, no, sikapin po natin na magawa po natin, magampanan po natin ng mabuti, no, ang ating mga obligasyon.
Okay, so ayusin lang po natin yung parking natin. Alright. Okay, so nandito na po tayo. Anyway, it's already 7:29. So sikapin natin kung kaya po natin ng 8, no? Ayan, mag-time in po muna tayo, no? Okay. So ngayon, inaayos pa po yung ating mga rooms dito. So that is why sa aming eskwelahan ay online, full online pa tayo dito. But so far, okay rin naman dahil mas convenient kung sa online, no? So, again. Okay, 7:29. Tamang-tama. Kaya naman pala natin ng 30 minutes. Yan, naka-timer na po tayo. Yung klase po natin ay 8 pa, no? 8:30. So, ayan, balik na po tayo, no, sa next chapter ng ating topic. Ayan. Sa klase namin dito. Okay, dito muna tayo para at least magkamustahan po tayo. Ayan, God bless po sa inyo mga kapatid. Brother Protasha, kamusta po kayo? Good morning din po sa inyo, no? Sister Annalisa, Brother Annalisa siguro. Abanor, God bless po sa inyo. Keep safe din sa inyo. Good morning po, maulan na araw na Lunes. Ayan. Yes, dito po ay makulimlim. I think uulan din dito. And kagabi ay napakalakas po ng ulan. Ako po. Sana'y safe po tayo palagi, no? Hello po, Brother Marvin, no? Tenyo. Good morning po sa inyo. Watching from Cagayan de Oro. God bless din po sa inyo mga kapatid. Brother Wilwin, kamusta din po kayo, no? Okay lang po tayo. It is already Monday, no? Pagsisimula na naman ng panibagong trabaho. Pagsisimula naman ng panibagong hamon, no, sa linggong ito. So, let's pray na maging productive po tayo